Sa kabuuan, naging matiwasay naman daw ang huling araw ng pag-file ng mga ITR o income tax returns. Kahit may mga last-minute filers pa rin. Multang hindi naman bababa sa 1,000 piso ay papataw sa mga hindi umabot ngayong last day of filing. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan? Maris, tiwala ang pamunuan ng BIR na mahihit nila ang target collection para sa taong ito dahil nga yung sistema ngayon ng pag-file ng income tax na electronic, ito ay malaking bagay para maging mas convenient para sa mga pag-file ng income tax yung pagbabayad nila ng buwis kung ikukumpara ng mga nakalipas na panahon. Hindi gaya ng dati, mas kaunti ang mga naghabol ngayong taon ng pag-file ng kanilang mga income tax returns o ITR sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Tulad sa Revenue District Office sa Caloocan na huling binisita ni BIR Commissioner Billy Dulay. Mas matiwasay rin ang mga pila sa Kalibo Aklan kung saan tinutukan ng mga opisyal ng BIR ang mga taxpayer. Electronic filing na kasi ang sistema ngayon, kaya wala na raw dahilan para hindi makapagbayad ng buwis. Ang sinasabi lang natin is for them to pay their taxes correctly, on time, and especially yung mga businessmen. If they do that, I don't see why we cannot reach yung goal. Pero mangilan-ngilan din ang mga naghabol ngayong araw, tulad sa Lawag, Ilocos Norte, kung saan karamihan sa mga dumagsa sa BIR office ay first-timers at sa ilang BIR office dito sa Kamaynilaan. Eh bakit po ngayon lang kayo nakapunta kung kailan last day? Maraming inasikaso po eh. Ikakasal kasi. Maraming appointments. Nagtatrabaho po sa accounting firm. So, bali last na to, hinabol lang po namin ito ngayon. Kaya medyo late. Tiwala naman si Commissioner Dulay na maaabot nila ang mahigit 1.8 trillion pesos na target na koleksyon ngayong taon mula sa 30 milyon na Pilipino na nagbabayad ng buwis. Ang 63% na koleksyon ng BIR manggagaling sa halos 3,000 lamang na large taxpayers o malalaking negosyante at korporasyon. Mas tutok naman ang BIR sa kanila dahil kahit kakaunti lang ang mga large taxpayer, sa kanila rin nanggagaling ang mga malalaking tax evader. We have 400 plus run after tax evader cases pending with the Department of Justice. Filed already. Para sa mga hindi nakahabol sa 5 p.m. deadline kanina sa pag-file ng ITR, papatawan na ng surcharge na 25% ng inyong basic tax amount, penalty na 25% per annum at 1,000 pesos minimum na multa. Para sa mas maginhawa pang paghahain ng ITR, layo ng BIR na palitan ang format ng income tax return at gawin itong mas simple at mas madaling sagutan. Inaasahang sa susunod na taon, ito ay ipapatupad. Bukod dyan, balak din ng BIR na dagdagan ang mga empleyado ng ahensya. Kulang kasi ng 3,500 na empleyado ang BIR para lagyan ng kahit isang tax collector ang bawat isang munisipyo. Ang kanilang mungkahi, i-exempt ng Kongreso ang BIR sa Salary Standardization Law. If we get competitive in the rates, then we can attract good lawyers, good CPAs. We can collect more kasi mas maraming magtatrabaho. Maris, kung ikukumpara yung mga nakalipas na taon, alam mo, hindi naman ito yung unang pagkakataon na nag-cover ako nitong last day of filing ng income tax return. Talagang napakalaki ng pagkakaiba ngayon dahil yun nga, unang-una electronic. So, hindi na natin nakikita yung mahabang pila na nagiging toxic, yung mga nag-file, pati yung mga empleyado ay naaabot sila ng hanggang gabi doon sa mga tanggapan ng BIR para makahabol doon sa deadline. So, napakalaking convenience yung idunulot nitong electronic filing. So, naniniwala itong mga opisyal ng BIR na yung paraan ngayon, yung sistema ng pag-file ay magiging daan para mas mahikayat sa mga darating pang panahon na sila ay mag-file lahat on time. At ang pangako nga nitong si Commissioner Dulay ay gagawin pa nilang mas convenient dahil kasama sa mga plano nga nila ngayon na hindi lang doon nila naihabol ngayon taon, yung magiging mas simpleng-simple na yung ITR form na kailangan i-fill up ng mga magpa-file ng kanilang mga income tax return. Maris?
Susan, maganda malaman no, na talagang naging malaki yung convenience na idulot nitong electronic filing. Pero wala ka ng ibang nakita pang mga aberya, hindi naman nahirapan yung iba dun sa electronic mismo kasi may mga iba, di ba, na hindi naman ganun ka technologically inclined. So may mga tumutulong din ba sa kanila or meron pa ba kayong nakita na nahirapan naman dun sa electronic filing mismo, Susan? Actually, tama ka dyan, Maris, ano, talaga meron siyempre, kung hindi ka naman talaga teki-teki, no, medyo mahirap sa'yo yung computer na yung kaharap mo, no. So, ang maganda nito, yung mga, well, gaya ng pinuntahan ko kanina doon sa Caloocan, meron sila talaga nag-a-assist doon na unit para doon sa mga first time na mag-file at kinakailangan nga nila sa gumamit ng computer para doon sa filing. So, may mga nag-a-assist dyan. At karamihan doon sa mga nakausap ko, sabi nga nila, hindi naman sila nahirapan talaga mismo doon sa filing. Bagos ang sinasabi pa nga nila, mas naging problema pa nga nila yung pagbabayad sa bangko. Kasi syempre sa bangko pipila ka, may oras yun, hanggang alas 3 lamang. Ayun ang mga karaniwang narinig ko kanina doon sa mga kababayan natin nakausap natin. Lalong-lalo na yung mga late filer, yung mga hindi naghahabol na sa deadline ngayong araw na ito. But overall, yung electronic filing, masasabi natin na kahit paano talagang ito ay welcome na welcome at malaking ginhawa para sa ating mga kababayan dahil hindi na talaga sila kinakailangan pumila at magtiis kung napakainit ng panahon. Maganda nga kanina, may mga tent pa nga silang inilagay doon. Meron pa silang mga may mga pampalamig, mga maiinom na tubig para habang naghihintay yung iba kasi in-expect nila baka daw mahaba yung pila pero hindi naman natin nakita yung mga ganong sitwasyon, Maris. Alright, napakagandang balita niyan. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.